Ay, magandang umaga mga kahunta. Welcome to Tagalog Hunta. Tumayo muna ako saglit sa aking trabaho para maglaga ng kape. Ito ang ating lagaan ng kape. Ayan, kung mapapansin ninyo, may latak na ng kape dyan. Ito kasi napaglagaan ko na to eh. Pero kapag naglalaga talaga ng kape, hindi agad tinatapon tong latak na to. Dahil makakapagpasarap pa ito nung susunod na paglalaga natin ng kape. Ayan. Okay, so yun natin tubig. Ayan, nakikita nyo? Yan ang kapeng barako. Ayan. Ang karaniwang problema ng mga tao, hindi raw sila marunong maglaga ng kape. Lalo na sa panahong ito, hindi na marunong maglaga ng kape. At kapag walang coffee maker, ang alam nila, hindi na sila makakagawa ng ganitong kape. Mas madali nga naman yung instant coffee dahil kukutsarahin mo lang yun, tapos lalagyan mo ng mainit na tubig, may kape ka na. Pero alam nyo ba na yung instant coffee, hindi na totoong kape yun. Hindi na kahit paanong klaseng commercial ang gawin na ipakita na purong kape. Hindi na purong kape yun. Hindi na talaga siya kape. At dahil sa dami ng chemical process na ginawa para maging granules yung kape, ay wala na yung freshness talaga ng kape. Actually nga yung talagang mga tinatawag na coffee connoisseur, para sa kanila, ang fresh na coffee talaga, yung coffee beans, yung saka pa lang nila gigilingin kapag mag-ilalaga na nila. Itong ganito na giniling na, nire-reject na nila to. Rejected na to para sa kanila. Pero syempre, para sa mga kagaya naman natin na karaniwang umiinom lang ng kape, wala naman tayo ng mga komplikadong coffee machine na talagang nag-extract ng pinaka-fresh na kape mula doon sa coffee beans. Okay na sa atin to. Mas okay ito kaysa sa instant coffee. Kung naamoy nyo lang kung gaano kabago ito. Itong isinasalin kong ito. Talagang walang panama yung mga instant coffee niya. So, hintayin lang natin kumulo yung 6 na tasang tubig na pinapakuluan natin. Ito, maganda talaga tong nalagyan kong ito dahil ceramic siya at saka silyadong-silyado yung lalagyan niya. Kaya hindi agad tatakas yung amoy, hindi agad lilipas. Isa kasing katangian ng kapeng barako, yung bango talaga nito, yung aroma na tinatawag. Kapag badadako kayo rito sa Batangas, hindi lahat nakasanayan na kasi ng mga tao na tawaging, ng mga Batanggenyo mismo, na tawaging barako yung kaping galpong o kaping galapong. Ito nga, itong ginagamit natin. Pero hindi lahat ng tinatawag na kaping barako ay barako nga. Sa kasalukuyan nga, meron ng tinatawag na Batangas Blend. Dahil nga naging rare na variety yung tunay na kaping barako. Itong Liberica. Itong ginagamit ko kasi tunay na kaping barako, ito Liberica to eh. Naging rare na siya. Kaya tinanggap na rin ng maraming Batanggenyo na yung kanilang galapong na kape na iniinom ay hindi puro. Kaya tinawag na nila itong Batangas Blend. Kaya makikita mo pag napapunta ka sa mga palengke dito sa Batangas, ang karaniwang ibinebenta talaga ay Batangas Blend. Hindi na ito purong barako o yung Liberica. Magkakahalo na ito na Arabica, Robusta. Hindi na siya talaga puro. Kailangan masigurado mo muna na yung binibilhan mo, yung seller, ay hindi nagsisinungaling sa'yo. Dahil siyempre, pag tinignan mo naman yung kape, pare-pareho naman ang itsura niyan. Pero ang nagdi-define talaga nitong Liberica coffee, yung aroma niya talaga. Ibang-iba ang aroma ng
kapeng Liberica o ng kapeng Barako. Kahit yung mga naaamoy nyo na kape sa coffee shop, walang panama dito sa Liberica. Ibang-iba yung amoy. Pagka makakabili kayo talaga nitong purong kapeng Barako na Liberica. Oops, malapit na nga kumulo yung tubig natin. So, ulitin ko ulit yung proseso. Itong pinapakuluan ko ay 6 na tasang tubig. Kumbaga, para sa presentasyon natin. Pero karaniwan naman, tinatansya ko lang ito pag maglalaga ako. So, 6 na tasang tubig. At mamaya, kapag kumulo na ito, saka natin lalagyan ng kape. Ganon ang tradisyonal na pagluluto namin ng kape dito sa Batangas. Ito na, kumukulo na yung tubig natin. Yan. Kapag kumukulo na yung tubig natin, papatayin mo na itong apoy. Yan. Ngayong napatay na natin yung apoy, saka natin lalagyan ng kape. Okay? Gaano karaming kape doon sa 6 na tasa? Ito yon, 2 kutsarang punong-puno. Yan, para sa 6 na tasang tubig na pinakuluan. 2 kutsarang punong-punong kape. Yan, ganito, gaya na nakikita nyo. Ang kasabihan namin dito sa Batangas, mapatapang na. Huwag lang mapatabang yung kape. Tatakpan na uli natin. Yan. Maghihintay tayo ng mga at least ay 5 minuto para hintayin natin na lumubog yung galapong sa ilalim ng kaserola. Ayan. Isa pang tawag namin doon sa galapong dito sa Batangas, yung galas. Kapag ang nasa tubig na, galas yung tawag namin. So, pag lumubog na yung galas, ibig sabihin sa English na yung granules, yung pinong particles ng kape. Yan. Pag lumubog na kasi yun, ibig sabihin nun, yung flavor nun, nandun na sa tubig na pinakuluan natin. May 2 style ng paglalaga ng kape dito sa Batangas. Ito, isang style to. Yung iba, isinasabay na nila sa pagpapakulo ng tubig. So, anong nangyayari? Pinapakuluan nila yung galapong. Ngayon, may isang consequence yon dahil, anong nangyayari? Naglalasang parang, magaspang yung kape. Parang tuwing iinom ka, may latak yung kape mo. Yan. Yan yung consequence nun. Dito sa style ng paglalaga natin, hindi nangyayari yung ganun dahil hindi natin pinakuluan yung galapong ng kape. Ang ginawa lang natin, yung tubig lang ang pinakuluan natin. At nung makakulo na, pinatay natin ang apoy at saka natin nilagyan ng kape. At hinintay lang natin lumubog yung galas o yung galapong. Itong prosesong ito ay kahawig din ng proseso na nangyayari kapag gumamit ka ng coffee maker. Doon sa mga sanay gumamit ng coffee maker, alam kong makukuha nyo yung punto ko. Dahil doon sa coffee maker, ganun din ang proseso. Pinapainit ng coffee maker yung tubig, at tayo natutulo yung kape doon sa tubig. Yan. Hanggang sa maghalo na sila. Yan. Doon din meron ako ditong tinatawag na percolator. Parang ganun din ang proseso. Ganito kasi yung itsura ng percolator. Yan. Inilalagay ito sa loob. Yung kape, nandito. Dito inilalagay ang kape. Yan. So, ano nangyayari sa
proseso ng percolator. So ito, nakalubog to. Nandito yung tubig na pinapakuluan. Ito nakalubog to. So ito nasa loob to. Kapag kumukulo na ang tubig, ito butas kasi to. Yan. Butas to. Pag kumukulo na ang tubig, yung singaw niyan umaakyat. Umaakyat dito. Tapos pag akyat ng singaw, tutulo dito sa takip ng percolator. Yung kape na nasa loob, matutuluan siya nung singaw, nung mainit na tubig. So, ang mangyayari ngayon, mababasa yung kape na laman nito. Magiging liquid siya. At tutulo dito sa ilalim. Lalabas doon. So, unti-unti na lalabas yung flavor ng kape doon at hahalo doon sa tubig. Para din yung proseso ng coffee maker. Yan. So, dito sa percolator, mangyayari, naiiwan lang yung latak dito sa kanyang lalagyan. Dito sa loob na ito. Naiiwan lang yung latak. Hindi siya hahalo doon sa kape. So, pag isinalin mo yung kape mo, yung kape lang ang makukuha mo. Hindi sasama yung latak. So, dito naman sa paglalaga natin, ganun din ang mangyayari. Dahil hinintay natin na lumubog yung galapong o yung galas, hindi rin sasama yung latak doon sa kape, doon sa flavor. Yan. Pero doon sa isang style ng pagluluto ng kape, dahil nga pinakuluan, naiiwan yung magaspang na particle ng kape at sumasama doon sa lasa. Kaya kung magagawi kayo rito sa Batangas, may mga lugar na makakainom kayo ng kape na sasabihin niyan, bakit ganun? Parang magaspang sa dila yung ano. Kasi ganun yung actually ay mas karaniwang style ng paglalaga yun dito sa Batangas. Yun na nakagisnan ng mga tao. Yung sama-sama na lahat, tubig at saka kape. Pero kumbaga, yung iba na sabihin natin mas maarte, ang nakagisnan ko na paraan ng paglalaga ng inay ko ng kape ay yung ganon, magkahiwalay. Pinakuluan muna yung tubig at saka inilagay ang kape para sa mas smooth na pag-inom ng kapeng barako. Ayan, palagay ko okay na ito, nakalubog na to. Ayan, pwede na tayong kumuha ng kape. Papakita ko sa camera, isasali. Papakita ko para makita nyo kung gaano ka. Yun. May sumama pang konti, hindi pa masyadong lubog. Pero okay lang yan. 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 Bango-bango talaga ng kape eh. Siya pala. Dahil sa panahon natin, iniiwasan masyadong maglagay ng asukal. Kaya ito, nung maglaga ako, hindi ko nilagyan ng asukal. Pero ang matatanda, pag maglalaga sila ng kape, may kasama ng asukal yun. Yan. At makakainom din kayo dito ng kape sa Batangas na parang sobrang tamis. Maraming mga Batanggenyo mahilig sa matamis na kape. Yan. Pero dahil yung iba kong mga kaibigan hindi na nag-aasukal sa kanilang kape, kaya pag naglalaga ako ng kape, hindi ko na nilalagyan ng asukal para kanya-kanya na lang lagay ng asukal. Depende sa kanilang panlasa. Merong mahilig sa mapait na kape at meron naman mahilig sa matamis na kape. So, sa ngayon, ito na lang muna. At sana ay may kahit pa paano, may naitulong ako sa mga mahilig magkape dyan na nagtsatsaga sa instant coffee dahil hindi sila marunong maglaga ng kape. Ngayon nakita nyo na kung gaano simple maglaga ng kape. O, bumili na kayo ng kapeng barako. Subukan yung maglaga doon sa pamamaraan na itinuro ko. So, maraming salamat sa lahat ng aking mga subscribers. Salamat din doon sa mga bagong subscribers kasi subscribe lang. At kung nagustuhan ninyo, ay pakishare naman at nang dumami pa ang nagkakape ng natural na galapong na kapeng barako. At maiwasan natin yung sobrang pagkamihasa sa instant coffee. Ayan. Para naman mas masarap yung pagkakape ninyo.
Okay, so maraming salamat po. Ito ang Tagalog Hunta. At ako, si Kuya Manny, bumabati sa inyo ng magandang araw. Bye-bye!